Hmm. Mm. Meron pa pala 'to. Ito na ano, oo nga ano. Hi! Yan. Yan, hello po. Hello po sa inyo. Yan. Kamusta po kayo mga kaibigan? Kamusta po kayo diyan 'no? Saan po ba kayo nanonood? Ano, Sing Bonnie M. Song. Lalaw Puya? Sing Bonnie M. Song. Ano yun? Yan. Yan. Hello po, ano? Kamusta po kayo? Sa mga kababayan natin 'no, na gising pa rin, kamusta po kayo diyan 'no? Ito po si Admin Rich, komentarista. Ako po ay, nasa Facebook din. Meron po akong Facebook channel 'no, Admin Rich din po at saka sa TikTok din, Admin Rich. At saka mapapanood niyo po ako sa Radyo Pilipinas 'no, every Thursday 'no, kasama ko po si AJ Vlog 'no, sa Radyo Pilipinas. At yung sa Sunday namin ay meron din kami sa Sunday 'no, with Martina pero hindi pa kami nakakabalik kasi, medyo naging busy yung kasama namin 'no, sina Martina. So, yung Radyo Pilipinas namin sa, every Thursday ay tuloy-tuloy pa rin 'no. Nitong Thursday ay nag-Radyo Pilipinas po kami, sana ay napanood po ninyo. Marito Caberic, good morning po. Good morning din po sa inyo Marito Caberic, 'yan. Marami pong salamat sa pag-drop by. 'Yan. So, tayo po ngayon ang, topic po natin 'no, mga kaibigan 'no. Eto nga po marami po tayong mga topic 'no, pero yang nakalagay po na title natin ay si VP Sara Duterte ay palagi po siyang napapahiya 'no, dito po kay Yusek Attorney Claire Castro. Palagi pong, nadi-debunk 'no, yung kanya pong mga sinasabi ay palagi na lang nadi-debunk, 'yan. So, 'yan po. So, unang-una mga kaibigan 'no, talakayan muna natin saglit ito. Ito pong si Villar, ito pong si Mark Villar 'no, ay nung nakakaraan masyadong tahimik. Marito Caberic, nabasa ko na pala, good morning. Good morning din po. Ito pong si Mark Villar, nung mga nakakaraan ay masyado po siyang tahimik. Kung napapansin po ninyo na, nung hindi pa po naglabas ang ating pangulo ng itong kanyang mga listahan na sinasabi po niya na, may mga flood control nga na guni-guni lang, yung iba naman ay mga inuulit lang 'no, at yung iba naman ay talagang wala 'no, talagang ghost. So, magmula nung naglabas ang pangulo natin doon sa kanyang SONA na sinabi niya na, "Mahiya naman kayo 'no."
sa mahiya naman kayo sa inyong mga anak, et cetera. Magmula nun mga kaibigan tila marami na po sa mga senado natin, mga senador na tila kung dati ay tahimik sila katulad po ni Mark Villar, ngayon po ay nagsasalita na. Nagsasalita na po siya at, mukhang dumedepensa na rin siya para sa kanyang pamilya. At, kung noon ay tahimik, ngayon ay maingay. So, bakit gano'n? Kung kailan po na naglabas ang pangulo natin ng kanyang, mga saloobin at kung kailan po ang pangulo natin ay, talagang iniinspeksyon na halos halos lahat po 'no ng mga, flood control na nire-report sa kanya ay iniinspeksyon po ng ating pangulo. Gumawa po kasi ang pangulo natin 'no ng, isang website. Che Che Cerez ano, Che Cerezafors Admin Reach. Hi po sa inyo 'no, Che, maraming salamat sa panonood 'no, salamat 'no. Parang tagal kitang hindi nakita sa comment section or baka nagbago ka lang ng pangalan 'no. So, salamat sa pag-drop by, Che 'no. Sandali maingay yung aking ano, yung aking upuan. So yun nga mga kaibigan 'no, medyo ano siya ngayon, eh, madaldal siya ngayon 'no. So, bakit kaya? So, noon tahimik siya pero ngayon ay medyo madaldal siya. Eto kasi mga kaibigan meron pong 11,340 flood control projects na itong 11,340 flood control projects na ito ay, ito po ay, sinabi 'no, ng administrasyon po ng, Duterte administration. Lalong-lalo na nung malapit na po siyang, pa wala na 'no, malapit na po siyang patapos. At sa pagkakatanda ko ay binanggit niya rin po ito sa kanyang SONA. Tingnan natin na binanggit po niya ito sa SONA niya, eh, itong 11,340 'no, na kung titingnan natin ay guni-guni lang kasi hindi naman nagkatotoo. Na talagang merong 11,340 dahil nga guys, alam naman natin na hindi naman po tumalab, eh, 'no? Pagpasok ng administrasyon ng ating pangulo ay bumabaha pa rin. Kasi kung tumalab 'yan at kung talagang 'yan ay ginawa, dapat ay hindi sana bumabaha, 'no? Eto po, Tuesday, July 27, 2021. Ito ha, ah, Rodrigo Duterte's SONA. Eto po mga kaibigan, nakalagay po dito, for flood prevention, mitigation, and control. The DPWH completed a total of 11,340 projects spread all over the country, with 7,782 projects in Luzon, 1,752 in Visayas, and 1,806 in Mindanao. So ito po yung pinagmalaki 'no, pinagmalaki po ng Duterte administration noong, July 27, 2021 sa SONA ng Pangulo, na meron daw flood control, may natapos daw na flood control, flood prevention, mitigation, and control, yang DPWH 'no, ay nakakumpleto daw ng 11,340. So ang tanong natin ngayon, eto dapat itong umpisahan na tingnan kung ano ba talaga ang nangyari dito. Kasi sabi nga po mga kaibigan ng mga, senador 'no, yung mga senador po na nag-imbestiga, katulad na lang nina Ping Lacson at nakakagulat pati si Jinggoy, sinasabi din ni Jinggoy 'no, na etong mga flood control projects nga na ito mga kaibigan ay nag-umpisa ito 'no. Itong problema daw na ito sa flood control projects ay nag-umpisa pa sa mga nakaraang administrasyon. So, aminado po 'no, kahit si Jinggoy Estrada, aminado na hindi ito ngayon 'no, hindi ito ngayon problema. Ito ay kumbaga nama ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad ng sinabi ko po 'no, sa isa kong vlog nung, I think 2 to 3 days ago,
na etong mga problemang ito na nakikita ng ating Pangulo about flood control ay hindi po ngayon lang. Ito ay kanyang namana sa mga nakaraang administrasyon. So, along the investigations, tama nga ako mga kaibigan na namana lang ito ng Pangulo natin. Hindi talaga ito yung ngayon lang na masasabi, no? Ito po ay kanyang minana sa mga past administration. Kaya ang masasabi ko talaga mga kaibigan, no? Tingnan itong 11,340 na mga proyekto, no, na flood control, mitigation ng DPWH at tignan na rin mga kaibigan ang 51 billion ni Pulong Duterte. Bakit ba tila napaka-untouchable yata no ni Pulong Duterte? Bakit yung mga senador natin ay tila tahimik at hindi yata wala yata silang kumbaga wala yatang anong tawag dun, intensyon na itong si Pulong Duterte ay imbestigahan. Gayong napakalaki ng 51, hindi nga 51 eh, 52. Mga kaibigan, ang sinasabi po ay 52. Napakalaki ng 52 billion para sa iisang distrito lang, Davao City. At ang sinabi mga kaibigan, no, along the investigation of Sunny Trillanes, karamihan doon sa 52 billion ay inilagay doon sa flood control projects ng Davao City na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na bumabaha. Yun yun mga kaibigan, no? Bumabaha pa rin po sa Davao City. Gayong merong 52 billion si Pulong Duterte. Eto mga kaibigan ay hindi gawa-gawa, hindi fake news dahil kinumpirma po ng DPWH na si Pulong Duterte ay nakakuha no ng 52 51 billion yung kinumpirma no 51 billion kinumpirma ng DPWH na nakakuha ng 51 billion si Pulong Duterte at yun nga inilagay nga sa DPWH. So guys no dapat talaga ano 'to, umpisahan na 'yan 'no, wag nang patagalin, forthwith dapat ito, forthwith na talagang imbestigahan na itong 51 billion ni Pulong Duterte at itong 11,340 projects ni Duterte na ipinagmalaki niya sa kanyang SONA noong July 27, 2021, 'no. So, dapat po talaga itong, maimbestigahan. 2021 mga kaibigan, ibig sabihin patapos na po si Duterte kasi 2022 ng July ay baba na siya, 'no. So, ito mga kaibigan, isang taon na lang 'no, kumbaga 1 year na lang ang bubunuin at si Duterte ay pa-exit na. So, meron pong 11,340 nung siya ay, malapit ng umexit, 2021 ito, 'no? So, kaya nga mga kaibigan dun sa isang post na nakita ko 'no, overall mga kaibigan nasa 11,900 plus 'no? Ulitin ko 11,900 plus ang flood control na tinapos ni Duterte sa panahon ng kanyang administrasyon. Kaya mga kaibigan dapat talaga itong, makita, dapat talaga itong imbestigahan, masusing imbestigasyon kung ano ba talaga ang nangyari diyan. Dahil aminado naman po ang mga senador, sabi ko nga sa inyo, kahit nga po si Jinggoy Estrada, nagulat ako kasi kahit si Jinggoy Estrada aminado na etong problemang ito ay hindi daw ngayon nag-umpisa kay PBBM, hindi daw ngayon nag-umpisa sa Marcos administration, kundi sa mga nakakaraang administrasyon. Kaya nga mga kaibigan 'no, dapat talagang maglagay na ng third party investigator para imbestigahan ito. At 'wag na yung Blue Ribbon Committee dahil alam naman natin Blue Ribbon Committee, Marcoleta, DDS 'yan, oo. So ang gagawin lang niyan ay pagtatanggol yung kanyang mga kaalyado 'no. Maaaring ganyan lang ang gagawin mga kaibigan, ipagtanggol ang mga kaalyado ng mga senador 'no. So, mga kaibigan
kailangan itong imbestigahan. Sabi nga po ni Ping Lacson 'no, dapat imbestigahan itong lahat mga kaibigan 'no, at unahin yung mga nakakaraan. Kasi ano yan, kumbaga continuation yan, 'no? So tama po yung sinasabi ni Ping Lacson at itong si Jinggoy Estrada at yung iba pa na ang flood control 'no, ang problema sa flood control ay hindi ngayon nag-umpisa kundi sa mga nakaraang administrasyon. At sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, dapat hindi untouchable si Pulong Duterte. Dapat tingnan, dapat busisiin ang 51 billion flood control projects na nilagay niya sa Davao City. Dapat tignan kung ano bang ginawa ni Pulong Duterte sa 51 billion na ang sabi ay nasa flood control ng Davao City, 'di ba? So, mga kaibigan, kitang-kita dito ang dami-daming katiwalian talaga ng past administration. So, tama talaga yung bansag 'no kay dating Pangulong Duterte. The most corrupt person in the year 2017. Siya po ang nanalo, the most corrupt person of interest in the year 2017. Nanalo po siya noon, most corrupt, dahil po sa kanyang pagiging corrupt at umamin naman po siya, umamin siya na siya ay nagnakaw pero naubos na nga lang. Palagay ko nung ginawa niya siguro yung statement na yun nung, pag-amin niya na siya ay nagnakaw, siguro yun, malapit na siguro siyang paalis no'n mga 2021 kasi mukhang matanda na siya, 'no? I think mga 2021 siguro yun o 2020 na inamin niya na siya ay nagnakaw pero naubos na nga lang daw. Pero naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na naubos na talaga ang kanyang ninakaw? Hmm, hindi ka maniniwala na naubos na ang kanyang ninakaw. Uy, meron ditong may demon dito na nakapasok, oh, may demon. Ang sabi po ni Jongski, "Madam, sana sumpain ka ni Lord." My God! Alam mo si Lord hindi man alam mo dapat kung kanino ka dapat magdasal? Sa Diyos ninyo, si Satanas. Kasi yun ang inyong Diyos, eh. Kasi alam mo ang Panginoong Diyos, hindi siya nagki-curse. Hindi siya nagki-curse 'no. Ayaw niya yung mga nagki-curse. Ayaw niya yung mga ganyan. Alam mo para pakinggan ka, kay Satanas ka magdasal kasi yun ang inyong Diyos. Kasi Duterte, ang Diyos ni Duterte si Satanas. 'Di ba sabi nga niya, sasama daw kayo lahat, sa impyerno daw kayo pupunta. Sabi ni Duterte yan 'di ba? Sabi niya, "Wag na tayo ditong maglokohan." Eh, saan ba naman daw kayo pupunta? Sa impyerno daw kayo pupunta at pupunta daw pagdating niyo daw sa impyerno, pupunta daw kayo sa pulpito. Aagawan niyo daw ng puwesto si Satanas, 'no? So, eto masasabi ko sa'yo, kay Satanas ka magdasal at baka pakinggan ka pa, 'no? Huwag kang magdadasal sa Diyos dahil unang-una sa lahat, ang Diyos kapag nagdasal ka sa Kanya, kailangan ang dasal mo ay maganda. Kapag ang dasal mo ay pangit, hindi ka niya pakikinggan. Kapag ang dasal mo ay para sa ikasasama ng iyong kapwa, hindi ka niya pakikinggan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay makatarungan. Alam mo kung sino ang kanyang isusumpa? Yung mga pumapatay ng tao na pumatay ng 30,000. Yung pumatay ng 30,000 at ayaw makulong. 'Di ba? Alam mo na yun kung sino yung pumatay ng 30,000. Yung mga yung mga nagmumura, minumura ang Diyos, istupido daw ang Diyos. Oh, 'di ba? At yung nagmumura ng kung ano-ano. Oh, alam mo ang lahat ng wini-wish mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Lahat ng wini-wish mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. In Jesus' name. 'Di ba? Kaya ano sabi? Mag-wish ka ng maganda sa kapwa mo para bumalik sa'yo, 'no? Pero kapag masama ang wish mo sa kapwa mo, babalik sa'yo 'yan. Hmm.
in Jesus' name. Yan ang katotohanan, no? Life is like a mirror. Kung ano ang tingin mo, yan, pagtingin mo, oh, maganda ka ba? Ganun ka din sa mirror. Parang echo din yan. Pag sinabi mong ang pangit mo, o ang naririnig mo, ganun din. So, ganun din yun, no? Ang prinsipyo ng Bible. Pag nag-wish ka ng masama sa kapwa mo, babalik sa'yo. Kapag ikaw ay gumawa ng pangit sa kapwa mo, babalik din sa'yo. Diba? So, yung mga ginagawa nyo, babalik sa inyo yan. Diba? Babalik sa inyo yan. Kaya, eto ang masasabi ko sa'yo, magdasal ka sa inyong Diyos na si Satanas at baka magkatotoo pa ang sinasabi mo. Kay Satanas ka, magdasal. Baka pakinggan ka. Huwag ka magdasal kay Jesus dahil isinusumpa niyo nga ang Diyos, di ba? Sabi ni Duterte, wala naman daw, maniwala ka? Nagpapako sa krus? O, Diyos siya magpapako sa krus, maniwala ka? Walang Diyos kay Duterte. Hindi siya naniniwala sa Diyos. At maging si Sara, hindi naniniwala sa Diyos. May video yan. May video yan, kaya hindi yan fake news. Diba? So, tuloy natin. Tuloy natin to, no? So, eto mga kaibigan, no? Dapat talaga itong gigil na gigil sila sa akin kasi totoo ang sinasabi ko eh, about the flood control eh. Oh.